Aminado si Budget Secretary Butch Abad na maging ang kanyang pamilya nasasaktan na sa mga akusasyon laban sa kanya kaugnay ng kontrobersyal na Disbursement Acceleration Program o DAP. Sa gitna nito, maglalabas ang kalihim ng mas detalyadong listahan ng mga proyektong pinondohan ng DAP. Narito ang aking report. Kapag nailabas na raw ng Budget Department ang detalyadong listahan ng mga proyektong napondohan ng DAP, mapapatunayan daw na maliit na bahagi lang ng halos 167 billion pesos na DAP ang napunta sa mga proyektong inendorso ng mga senador at kongresista. Kasama raw sa isa sa publiko ang mga Special Allotment Release Order o SARO at ang mga endorsement letter ng mga mambabatas. Tinitiyak namin na yung proyekto at yung mga SARO nagtutugma para sa ganon accurate yung ilalabas natin. Kasi kawawa naman yung, kunyari, sinabi mo ganito kalaki na punta sa kanya, hindi pala. Sa tansya raw ng Budget Department, nasa 9% lang daw ng DAP ang inalaan sa mga proyekto ng mga mambabatas. Misleading nga raw ang report ng isang dyaryo na nagsabing halos 90% ng 1,000 SARO para sa DAP ay para sa mga proyekto ng mga mambabatas lang. Sabi ni Abad, kaya raw maraming SARO dahil ang kalakaran, isang SARO para sa isang proyekto lang. Bakit maraming SARO sa mga mambabatas? Dahil nga ipinaparti-parti nila dahil gusto nila maraming makinabang. Pero hindi ibig sabihin nun, kumbaga maraming SARO, higit na malaki na yung halaga na nakukuha o nagiging bahagi dun sa DAP. Ang sinabi ni Abad, tugma sa paliwanag ng ilang senador kung bakit pwedeng mas marami ang SARO sa mga proyektong itinulak ng mga mambabatas. If I have 10 million to give out and I gave everybody 100 people a check for 10,000 each, so that's 100. Katapos I gave one guy a check for 9 million, ang sasabihin mo, wow, you gave out 100 checks. Pero teka muna, how much did 100 checks amount to? Aminado si Abad, nasasaktan na siya at ang kanyang pamilya sa mga akusasyon sa kanya. Gumagawa raw siya ng tama pero batikos at akusasyon lang daw ang kanyang inaabot. Handa na raw talaga siyang magbitiw ng isumite ang kanyang resignation letter na hindi naman tinanggap ni Pangulong Aquino. Ang tanong ng kanyang mga kritiko, bakit hindi irrevocable ang kanyang resignation? Yung mga resignations ko noong nakaraan, nag-resign ako as DAR Secretary, nag-resign ako as DepEd Secretary. Lahat yun, hindi ko naman nilagay na irrevocable. But I just tendered it. And sincero naman ako sa act na yun. At kung tinanggap ng Presidente, di ganun talaga. Pero sabi niya, wala tayong kasalanan. Baka mamaya, pag tinanggap ko yung resignation mo, sabihin nila na umaamin tayo na merong hindi magandang nangyari.